Ngunit, nung dumating ang martial law, parang naging imposible ang magkaroon ng isang kinabukasan. Dahil doon, mahirap magsumikap na mag-aral ng mabuti para sa isang kinabukasang walang taglay na pag-asa. Ang aming nanay ang tumayong ama at ina ng aming pamilya. Para makapiling ang aming ama, kailangan pa naming humingi ng permiso sa mga namamahala ng martial law. Ako'y isang batang musmos na walang magawa habang niyuyurakan ang dangal ng aking ina at mga kapatid nang sumailalim sila sa strip search tuwing dadalaw sa aming ama. Pinahuhubad halos ang buong kasuotan ng aking ina at mga batang kapatid na babae. Isang taon bago nag-martial law, inakusahan ni Ginoong Marcos ang aking ama ng kung ano-anong krimen. Sagot ng aking ama, Ginoong Marcos, tungkulin mong isakdal ako sa korte. Ang nag-akusa sa aking ama ay si Ginoong Marcos. Nagtagtag siya ng isang military commission para litisin ang aking amang isang sibilyan at para tsak na malutong bakoy. Ang humatol sa aking ama ay mga galamay ni Ginoong Marcos. Ang desisyon nila ay ihahain muli kay Ginoong Marcos para suriin niyang muli. 1977 at 17 years old na po ako. Dumating ang panahon ng paghatol sa aking ama ng isang military commission. Yaman din lamang tapos na ang desisyon bago pa nag-umpisa ang paglilitis, nagpasya ang aking ama na mag-hunger strike bilang pagprotesta sa kawalan ng katarungan. Araw-araw, nakikita kong unti-unting nauupos at nauubos ang buhay ng aking ama. Bakit humantong dito ang kanyang buhay? Bakit kailangan na ang taong walang sana ang dumaan sa ganitong paghihirap? Sa 40 araw, patindi ng patindi ang puot at galit na nabubuo sa aking kalooban. Maunawaan mo siguro kung bakit ganun na lamang ang aking nararamdaman.